Itutuloy natin, part 3 na po tayo ng tinatawag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos. At ano ba yung blessing kapag ikaw ay nanatiling merong banal na takot sa Panginoon? Marami pong blessing. Tayo po ay, ito po ay ating minemeditate yung Isaiah 11:2. Sabay-sabay tayo, and the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Tinutukoy dito yung si Jesus, at ngayon, tayo ngayon ang nasa lupa, kailangan talaga natin the Spirit of the Lord. Anong nagaganap kapag nasa iyo ang Spirit of the Lord? The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagtagumpay, yun din ang gusto ni Jesus na makita sa iyo at sa akin sa storms in life. So paano tayo magtatagumpay? Only through the Spirit of Christ. Only through the Spirit of the Lord. Only through the presence of the Holy Spirit. Amen? Paano tayo magtatagumpay? It is only through the presence of the Holy Spirit. Kung paano si Jesus ay nagtagumpay. Ito ang itinuturo sa iyo at sa akin. Nariyan po ba tayo? Ito ang itinuturo sa iyo at sa akin. Gusto ng Panginoon na ikaw ay masumpungan sa problema, na ikaw ay nagsasalita ng may pananampalataya. At ito ang kailangang makita sa iyo ng inaalagaan natin. Anak man natin yan, asawa, manugang, apo. Tinuturuan sa life group. Ito ang kailangang makita sa atin. Na tayo'y nagsasalita ng may pananampalataya. Kaya kapag itong Isaiah 11:2 ay iyong i-declare, kailangan ang mahalaga yung faith. Tayo po ay sa ating devotion ay nasa Book of Hebrew. Na doon talaga ang tinutukoy, lalo yung Hebrew 11:6. We cannot please God without faith. Hebrew 11:1, yung mga men of faith, heroes of faith, inilagay doon. Bakit? Yun lang talaga ang kailangan to enter in heaven. Faith, genuine faith in God. Faith with action. Ano yung action? Nasa problema ang marinig sa iyo ay with faith. Aakto ka ng may pananampalataya. Paano mo magagawa yon? You need to have the fear of the Lord. You need to have. We need to have the fear of the Lord. Ito daw ngayon ang nawala. Nakalimutan, ang daming itinuturo. Pero nakaligtaang ituro ang fear of the Lord. Hindi ka, ikaw kasi malalayo sa kasamaan, malalayo ka sa kasalanan, malalayo ka sa kapahamakan kapag ikaw ay may fear of the Lord. Hindi ako ang may sabi niyan, Biblia. At tayo po ngayon ay nasa part 3. What blessing does the anointing of fear of God bring? Ano yung blessing na daladala o taglay ng isang tao o mararanasan ng taong may fear of the Lord? Diniscuss ko po sa inyo ito. Number 1, the fear of God will govern you to fulfill God's assignment and for your better future. Ang isang taong may better future ay yung nilalakaran niya ang assignment or ang planong maganda ng Panginoon. Napufulfill mo, alam mo kung ano talaga ang purpose ng buhay mo. Ang sarap ng feelings ng taong alam niya sa sarili niya, you are in the right, or he is, or they are in the right track. They are doing what the Lord wants them to do. At yun ay mangyayari lang kapag ang tao ay may fear of the Lord. Bakit? Magagawa niyang sumunod. Sumunod na magpatawad, sumunod sa gusto ng Panginoon. Kaya
The fear of God will govern you, will direct you. Didirekta ka ng fear of God sa tama. Napakahalaga niyan. Hindi makakaiwas kang gumawa ng mali. Itinuro ko sa inyo ang mga different kinds of fear. Pero ang tinutukoy ko ngayon, ang pinag-aaralan natin ay fear of the Lord o godly fear na nakalagay sa Isaiah 11:2 na ito meron dapat ang bawat isa. For your better future. Sino may gusto ng better future? Habang nabubuhay, we need to have fear of God or fear of the Lord. Para hindi ka gagawa ng kasalanan. Iwawaksin mo ang paggawa ng kasalanan. Susundin natin ang Panginoon. Andiyan po ba tayo? Number 2, the fear of the Lord. Ito po yung na-explain na po natin sa inyo. The fear of the Lord enables a person to avoid evil and protect from evil. May iingatan ka na gumawa at sumunod. Alam naman natin, dalawa lang yan eh. Yung ginugusto ng Panginoon, yun naman ay kinokontra ng dyablo. Ang dyablo, ang gusto, ay siya ang sundin. Pero alam natin ang result kapag ang sinusunod ay ang kaaway. Naglalaban yan. Pero syempre, great is the Spirit of the Lord that is in you. 1 John 4:4. Sabihin mo sa iyong sarili, greater is the Spirit of the Lord that is in me than the spirit of the enemy that is in this world. Greater is you, Lord. Sabihin natin, greater is you, Lord, who is with me, in me, and for me, than the spirit of the enemy that is in this world. Palakpakan natin si Lord Jesus. So number 3, the fear of the Lord leads to life and adds length to life. Dinidirekta ka sa tama. At ang iyong buhay ay ibig sabihin ng hahaba, yung destined days ng Lord, itinalagang araw ng Lord sa buhay natin, yun ang ating matatanggap. Sabi nga kanina ng Bishop, 120 days. Ang span ng life nakalagay sa Bible. 120 years. 120 years. Hindi days, sorry. 120 years ang lifespan na inilagay ng Panginoon. May hangganan. So gamitin natin ang bawat pagkakataon na sundin natin ang gusto ng Panginoon. Dahil ito ang makakatulong sa'yo, ito ang makakabuti para sa'yo, ito ang the best para sa'yo at sa akin. Sino naniniwala ron? Sundin natin, kagaya ng ating binasa, ng ating inawit, ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ang taong may takot sa Panginoon ay may kasigurudahan at siya ang kalungan ng kanyang sambahayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. Palakpakan natin si Lord doon sa word na yan. Paalala ito sa atin. Yan ang blessing ng fear of the Lord patatlo. Yung intended na life, years, span, sa'yo at sa akin, yun ay magaganap, even the plans of God. Ano lang po ang kailangan? Fear of the Lord. Sabi rito, ang tao, may tao sa may kasiguraduhan. Ay, grabe. Sigurado ka ng iyong sambay ay maliligtas. Acts 16:31. Ligtas sa salot, ligtas sa gawa ng kaaway. Nakalagay sa Bible na ating binabasa, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay, maglalayo sa iyo sa kamatayan. Dito ang tinutukoy yung premature death. Ilalayo ka sa premature, untimely death, and the second death. Sino masaya ron?
ilalayo ka ng Panginoon dahil ikaw ay may fear of the Lord. Ilalayo ka ng Panginoon sa untimely death, premature death, and second death. Ano yung second death? Life in hell. Ilalayo ka doon kasi malalayo ka sa kasamaan. Yan ang naiidulot ng may banal ang takot sa Lord. Malalayo ka sa kasalanan. Iwawaksi mo agad ang paggawa ng mali. Makakahingi ka kaagad ng tawad sa Panginoon at sasabihin mo agad, Lord, ayaw ko nang maulit. Amen po ba? Sino naniniwala ang may fear of the Lord, pag na-realize niya na mali ang kanyang ginawa, iwawaksin niya ito at sasabihin niya sa Lord, ayaw niya nang maulit. Pumalakpak ang sasabi ng gayon, yes, yan ang may fear of the Lord. Lumalapit agad sa Holy Spirit, help me. Ang may fear of the Lord for sure ay may faith. Ang may fear of the Lord, mas mataas ang level ng faith kaysa wala. At dahil mataas ang level ng faith, mananalangin agad siya sa Panginoon. Heal me, Lord. Kung may lang sa aking kagalingan, forgive me, Lord. Help me, Holy Spirit. Kasi alam na manggagamot si Lord. Tinuro ko yan sa inyo na pumasok ang sakit because of sin of Adam and Eve. In between sin and death is sickness. Pero yung sickness na yan, during the time ng sickness, kakausapin tayo ng Lord. Para magpakumbaba. Para ma-realize mo ano yung pagkukulang. Ano yung pagkakamali. Right there and then, pag ikaw ay nagpakumbaba ng todo-todo, kikilos si Lord at tatanggap ng himala. Mangyayari yan sa mga nagpapakumbaba. Ang kagalingan ni mangyayari sa mga nagpapakumbaba. Dahil ang nagpapakumbaba ay may banal na takot, ang nagpapakumbaba ay may mataas na faith, at dahil may mataas na faith, alam niya sa sarili niya, mahalaga yung faith, may banal na siyang takot, at pag pagpakumbaba, siya'y lalaya. Sino naniniwala, pumalakpak sa Panginoon. Ang Lord ay kumikilos, magpakumbaba ka lang. Ang nagpapakumbaba ay may banal na takot sa Diyos. Alam niyang ang Lord ay perfect. Hindi niya i-question ng Lord sa mga bagay na hindi niya nauunawaan o sa mga bagay na nangyayari na hindi naman niya inihiling na yun naman. Wala namang humihingi na mangyari ang pangit. Pero bakit nangyayari? At minsan doon mabilis tayo mag-question sa Lord, pero hindi ka kasama doon. Amen? Sino yung ayaw mong i-question si Lord dahil alam mo sa sarili mo, ang Lord ay nakaupo sa trono, alam niya ang ginagawa niya, hindi siya nagkakamali, siya ay Diyos na mabuti, siya ay Diyos na tapat, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na mapagmahal, siya ay Diyos na perfect. Pumulak pa ang nagsasabing, tama lang na hindi natin siya i-question. Ang may banal na takot sa Panginoon, habang ito'y nag-i-increase, nababawasan ang pagko-question kay Lord. At pas mataas na iyong faith, hindi mo na i-question ng Lord. At si Holy Spirit ay nasa iyo para ikaw ay tulungan na ma-realize mo ang mga mahirap na bagay na hindi mo naunawaan. So it leads to life and adds length to life. Deuteronomy 5:16, honor your father and your mother. Ang makakagawa po nito ay ang may banal na takot sa Diyos. Honoring the father and mother. As the Lord your God has commanded you, that your days may be prolonged and that it may go well with you on the land which the Lord your God gives you. May mga pangako talaga ang Lord na inilaan ang siyas para sa iyo. The land. Ano yung nire-represent ng land? Yung mga blessing na inihanda ng Lord sa iyo. Inaghanda ang Panginoon sa mga taong may banal na takot sa Kanya ng the best blessing. Sabi ko po, naganda ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Sa'yo, sa akin na may banal na takot sa Kanya ng the best blessing.
ito man ay patungkol sa larangan ng kagalingan, larangan ng pabor, larangan ng tagumpay, naghanda ang amazing God ng amazing blessing sa'yo, ng amazing victory sa'yo, ng amazing strength sa'yo, ng amazing favor sa'yo. Naghanda ang Panginoong Diyos ng amazing move of the Holy Spirit sa'yo, ng great testimony sa'yo. Naganda si Lord. Sabihin mo siya, yung kaliwat kanan, naniniwala ka ba? Nang Lord ay naganda sa iyo ng amazing blessing. Kailangan mo lang magkaroon ng fear of the Lord. Maging character natin yan. Why? Sabi rito, that your days may be prolonged. Hahaba. Paano hahaba? Kasi may iwasan mong maging magagalitin. Ang may fear of the Lord, nandoon yung 9 fruit of the Holy Spirit. Iiwas kang makipag-away. Malalayo ka sa gulo. Hello? Malalayo ka. Inaaway ka. Kasi may fear of the Lord ka. Ayaw mong masisira ang pangalan ng Lord sa buhay mo. Hindi ka makikipag-away. Malalayo ka sa gulo. Malalayo ka sa kapahamakan. Boy, alam mo sa sarili mo, ikaw ay tunay na Kristiyano, ayaw mo masasaktan ng Panginoon, alam mo naman ang sinabi ng Biblia, God will gonna fight for you, inaaway ka man, hindi mo man maipagtanggol ang sarili mo, kasi ikaw nga'y Kristiyano, ayaw mong mapaaway, ayaw mong mapulaan ang Panginoon sa buhay mo, malalayo ka talaga sa gulo at kapahamakan. Dahil ang gagawin mo'y magtiwala sa Lord. Pwede pong mga tuwiran, pwede, mahinahon. Ano sabi roon? Sa maayos na sagot, puso ay lumalambot. Kapag maayos ang iyong sagot, yung kaharap mo, yung puso niya, aayos din. Sapagkat ang sabi ng Biblia, pag anong itinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ng sigaw. Lalo't ikaw ang Kristiyano. Ano nga anihin mo? Sasabihin siya, ba't mo ako sinisigawan? Baka alam mo, hindi ko kayang sigawan din kita. Ayan na, Pero pag ganyan ay mahinahon, pare, sandali, kaya naman natin itong ayusin. Ay paggambanat sa'yo, sino sabi sa'yo yung kaya na natin ayusin? Oo, kaya natin. Walang problema ang yung walang solusyon. Ayusin natin ito sa maayos na paraan. What do you think? Ayusin natin to. Kung ako namin may pagkakamali, pare, mare, kung ako may pagkakamali, ako'y umaaming doon sa pagkakamaling yun na sa tingin may pagkakamali, umaamin ako. Ayusin na natin to, huwag na lumaki pa. Pero kung ikibaba na to, sino kami sabi sa'yo ako'y mali? Lagi mo na lang ako binali. Siya. Kailangan talaga ang fear of the Lord. Hahaba ang buhay. Malalayo sa kasamaan. Malalayo sa trap ng kaaway. May mga pain ng kaaway. Gagalitin yung iyong, ayaw kong iyo, gagalitin yung igagamitin, pero hindi sa iyo. Amen? That you may, Deuteronomy 6:2, that you may reverently fear the Lord your God, you and your son's son, and keep all his statutes and his commandment, which I command you all the days of your life, and that your days may be prolonged. Yan talaga. Daanin man natin sa Tagalog, daanin natin sa English, ay ang sinutukoy pa rin ay tayo magkaroon ng fear of the Lord, banal na takot, para tayo dahi humaba ang buhay. Paano nga haba ang buhay? Ay alam nyo, malimit po sa mga magagalitin, sabi nila yung lagi nalang galit, nagkakaroon po ng sakit sa mga joints. Anong tawag doon? Arthritis. Hindi ako may sabi no, naririnig ko lang. Okay. So, ang gagawin, dahil daw ang joints ay masakit, iinom ng pain reliever. Anong tinitira ng pain reliever? Kidney. Ay, hindi naman lahat ay galing sa galit yung joints. Yun ay minsan sa katakawan ng lamang loob. Yan. Hindi naman lahat kasi merong kalmado lang, lagi, lalo Kristiyano. Pero yung
pagiging matakaw na nga. Pangat yata ang salitang matakaw. Mahilig. Sobra nang kumain ng mga lamang loob. Lalo ng mga isaw. Yan. Tapos magagalitin pa. Lalo na. Diyan mahirap. So, iinom ng kontra doon. Pain reliever. Dahil hindi kaya. Ang titirahin ay kidney. Ay alam natin kidney ay mahalaga. Paano magiging prolong ang life? Ay di agad ay magsisi at magbago. Ay nagsisi nga, ay hindi naman binago ang pagkain. Nagsisi nga, ay hindi naman binago ang attitude. So sa pagsisisi, itatakwi lang maling gawi, maling attitude. Attitude, gawi, isa yan eh. Maling lifestyle. Para maprulong ang buhay. Sinong gusto ng buhay ay mahaba, pero hindi puno ng sakit at hirap? Ay, naman. Ay, ano gang pangako ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10b? Bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyak-siyak, kasyang-kasya. Ang ano mang kailangan mo, more than enough si Lord. Kasiya-siya, doon po sa ibang translation ay fullness. Malinaw po sa akin ang tinapos ni Christ sa cross. Napakalinaw po niyan. Lahat nila gusto ko po yung lakaran at lakaran natin. Kinuha niya ang sakit, kinuha niya ang sumpa, kinuha niya ang kasalanan upang maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Ayaw ni Lord na may maghihirap. Sabi ko po, ayaw ni Lord na may maghihirap. Ayaw ni Lord na may maghihirap sa sakit. Ayaw ni Lord na maghihirap sa finances. Ang lahat yan ibinayaran na. Ang kailangan natin ay banal na takot, maging masunurin tayo sa Panginoon. Sa larangan ng pagkain, larangan ng pamumuhay, larangan ng pananampalataya. Sumunod tayo sa Panginoon. Deuteronomy 6:2 is a reminder for the Israelites to remain faithful to God and to obey Him out of love and not just a duty. Na ang pagsunod na gusto ng Panginoon sa iyo at sa akin, mga nasa online at mga narito, pagsunod na punong-puno ng pagmamahal at pananalig sa Diyos. Hindi yung pagsunod dahil lang sa mapalakpakan ako ng tao o kaya humanga ang tao sa akin. No. Susunod ka hindi dahil yun ang iniutos. Susunod ka dahil yun ang nararapat sa isang pinili ng Panginoon na may yung pagpili niya sa akin, sa iyo at sa akin, may kakambal na pangako. Ang pagkakaroon ng banal na takot, may kakambal na pangako. Ano ang pangako? Hahaba ang buhay. Ano ang pangako number 1? Maliligtas sa dyablo. Maliligtas sa kasamaan. Masaya ba tayo doon? Masaya tayo? Natututo tayo? Pakibasa po. Fearing the Lord has a strong connection to an obedience to God's will. Madadagdagan ang pagsunod natin. Kung ang pagsunod natin na nakalagay sa Biblia, nakasampu ka na ng sinusunod, madadagdagan. Those Israelites who obey God by fearing Him, walking in His ways, and finding delight in His commands were declared blessed. Sino rito ang blessed? Dahil from this day on forward, ang level ng iyong pagsunod ay tataas. Sinong gustong maging blessed? Ano ang nangyari sa mga Israelita? They became blessed because they have the fear of the Lord. Sino yung may fear of the Lord? Yung mga natira. Yung mga naunang namatay ng mga Israelita, sila yung mga reklamador. Kulang sa banal na takot sa Lord. Kitang-kita na yung amazing move of God. Nagpadala ng mga salod, 10 salot ang ipinadala ng Lord sa Egypt. Para lang payagan ang mga Israelita. Kitang-kita ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Lalo nung sila'y tumawid sa Red Sea. O binagagawa pa rin magreklamo at sumamba sa Diyos-Diyosan. Silang mga reklamador, silang kulang ang faith, hindi nakapasok sa lupang pangako. Sabi mo sa iyong katabi, kumusta ka? Mareklamo ka pa ba?
Paltan natin ang fear of the Lord. Silang mga nagrereklamo, nagko-complain, complainer. Hindi talaga sila nakarating. Si Caleb at si Joshua at the rest ang nakapasok sa promised land, tumanggap ng pagpapala. Sino rito ang naniniwala, ikaw at ako magpapatuloy sa pakikinig at pagsunod sa Diyos at habang ating buhay dahil tayo may fear of the Lord at matatanggap natin ang ipinangako ng Panginoon sa lupa at sa langit. Sino naniniwala na ikaw at ako ay heavenly citizen? And we belong to the unshakable kingdom. And we are here on earth, in the kingdom of God, here on earth. Ikaw at ako ang representative ni Lord. Ikaw ang liwanag. May taglay kang liwanag dahil nasa iyo, the source of light, Jesus Christ. Ibig sabihin, ikaw ay liwanag. Magpakita ka ng tama, magsalita ka ng tama, maraming nakikinig sa iyo, at mula sa sasabihin mong tama, ang mga nakikinig sa iyo ay matututo. Magagawa mo yan because of the fear of the Lord. This blessing remain intact for those today who will cultivate a fear of the Lord in their daily lives. They are blessed, declared blessed. Dinideklara ko mula sa Psalms 112, 1, 115, 13, 128, verse 1. You and me, having the fear of God, we are declared blessed. Ikaw at ako ay deklaradong ikaw ay blessed. Wherever you are, God will gonna bless the work of your hand. Whatever you touch, your hand touch will be blessed. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, saan ka man pumunta, you are declared blessed. Sinabi rin kanina yan ng Apostle Art. Sinabi rin niyang kanina. After benediction, you are declared blessed. Ako naman, amen. Ito yun eh. Hindi yan basta lang. May pinagkukunan. Word of God. Sino ang deklaradong blessed? Ang mga anak ng Diyos na nagle-level up ang fear of the Lord. Pumalakpak ka, magle-level up ang fear of the Lord. Makakaiwas ka sa paggawa ng mali. Hindi mo i-question si Lord na, Lord, ako na may naglilingkod na, ba't nangyari pa ito? Sandali, sino ka may gawa ng pagkakamali? Ang Lord hindi nagkakamali, ikaw ang nagawa ng mali. Hindi si Lord. Hello? Tapos ang bilis ng taong manisi. Mali yung iyong pagkain, mali yung iyong desisyon. Huwag may sisisak ni Lord ang pagkakamaling ikaw naman ang gumawa. At wala tayong pwedeng isisi kay Lord dahil siya perfect. Sabi ko po, wala tayong makuhang dahilan. Makinig kayo. Walang tayong dahilan at wala kayong makikitang dahilan para sisihin ang banal na Diyos. Sa halip, ang gagawin natin sa ating makapangyarihan Diyos ay pararangalan, luluwalhatiin, aawitan, dadakilain, hallelujah, pasasalamatan. Sino nagsasabing ganon? Ang dapat nararapat. Pumalakpak sa Panginoon Diyos. Magagawa lang yan ng isang taong kahit sa problema, mabigat man ang problema, naroon pa rin ang pagpupuri, naroon ang pagpapasalamat, naroon ang pagluwalhati. Magagawa yan ng taong may banal na takot sa Diyos. Paano nagkaroon ng banal na takot? Naakilala niya ang Diyos. Paano nakilala ang Panginoon? Because of the Word of God. Because ang puso niya ay hunger and thirst for the Word. Napakahalaga na pagkilala ng totohanan sa Panginoon, church. Mula 1986, na maralang iba, 1983, Bishop Apostle Art, 83 pa eh. Ako 86. Mula noon, nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon na ako ng hungerness and thirstiness to know Him. Si Lord lalo, higit sa lahat, ay gustong-gustong magpakilala sa'yo. Hindi pa siya tapos sa'yo. Marami pa siyang gustong patunayan sa'yo.
Humanap ka ng 3 tao, sabihin mo, hindi pa tapos ang Panginoong Diyos sa'yo. Marami pa siyang gustong patunayan sa'yo. Patutunayan niya kung gaano siya kabuti. Patutunayan niya na siya hindi nagbabago. Hallelujah. Hebrew 13:8. He is Jesus, the God of yesterday, today, and forever. Patutunayan niya, hallelujah, na hindi pa siya tapos sa'yo. He is the God of yesterday, today, and forever. Patutunayan niya sa mga taong nananalig sa Kanya na walang imposible sa Panginoon. Manalig ka lang ng totohanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Hahaba talagang buhay. Sila na nagtitiwala ka sa Kanyang pag-ibig. Sila'y inililigtas niya sa kamatayan at sa panahon ng taggutom. Sila'y Kanyang inaalalayan. Walang magugutom na anak ng Diyos. Ikaw lagi ililigtas. Pumalakpak ka nagsasabing, praise the Lord! Basahin nyo. Binabantayan ng Panginoon. Sabay-sabay tayo. Binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sino rito may takot? May banal na takot sa Lord. Binataas ang kamay. Mga nasa online. Binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Ikaw na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig, ikaw ay ililigtas niya sa kamatayan, sa premature death, sa untimely death, sa second death, at sa panahon ng taggutom, ikaw ay Kanyang aalalayan. Sabihin natin, praise the Lord! Woo! Seal by the blood. Sino naniniwala roon? Hindi ako may sabi. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Diyos mismo nagsalita. Love letter ito sa atin. Ililigtas sa gutom, ililigtas sa kapahamakan, ililigtas sa premature death, untimely death, and second death. Bakit? Lalayo ka sa mali. Hihinto ka na sa paggawa ng mali. Tatalikod ka. Magsisisi. At sasabihin mo, Lord, sa Lord, ayokong maulit. Ano mangyayari? Matutuwa sa iyong Panginoon and you are declared blessed. Ikaw at ako ay deklarado na blessed daily. Wherever you go, you are blessed. Patutunayan ni Lord ang pagkakaiba na naglilingkod. Patutunayan. Sabi ng Biblia. Kaya lingkod-lingkod tayo. Mamaya, ito po, ako po'y natutuwa at sa lahat ng ministry ako'y natutuwa. Siyempre, depende sa need. Need natin ngayon ang ating pagbubuhat mamaya nito. Kaya po, inayos natin yung oras. Kasi it took time sa pag-aayos. Bakit? Isinisecure po natin ang mga gamit. Pwede po ba mamaya mga pwedeng bumuhat na kalalakihan? Parang kakayaan naman sa inyo kung kami babaeng bubuhat. Ano po? Paiwan naman kayo para po ng ating ito, mga teenager nating ito. Macho, mga macho. Ay, kami matcha. Isi-secure po ang gamit. Saan ba dadalhin? Narito po sila kahapon. It took 2.5 hours sa pagbubuhat. Kaya kahapon po kami magka-meeting. Natawag po ako sa isang GC. Ilan lang palang gising. Ako po hanggang 2:00. Ako po naghanap ng, sabi ko, Lord, ano ka talaga? Ano kang gusto mo? Ano kang gusto mo, Lord? Ala, ako dinala ng Lord. Ako naman hindi, nag-ano lang ako ng weather forecast. Ganito, bla, 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 bla. Tapos nandito, may GC po na sinasabi, ay, nagahakot, may truck, nagahakot. Hanggang hinahakot ang mga tao. Bakit? Nalikas. Ay, ang ating ito ay sakop ng Barangay 2. So, mahirap po para sa akin magdesisyon. Lalong hindi naman tama magtatanong pa ako sa Apostle Art. Baka sabihin ikaw na, diyan diskartehan mo kung ano. Pero, nag-pray po ako sa Lord. Para nawa, kumuha po ako sa weather forecast, kinopya ko, pinasa ko sa inyo. Saka ako naglagay ng, cancel ng ating, kasi, ang sabi nila, kami magkakausap ni Nashi. Sino kang kausap ko? Yun, sa isang GC. Kapag po kayo nagdesisyon,
at hindi kayo makadesisyon ngayon, kailangan alas 5, naroroon na ako, magsisimula tayo ng alas 8. Ha? Waawa naman ng mga bata. Alas 5. Oo, para maiset. Para sa alas 8 service. Okay, yung ka. Alas 5. Naku naman. Sabi ko, paano kaya mga pupunta doon na hindi na-reach out hindi na-reach ng ating ano. So, sabi ko, alam ko naman sa situation ay ang mga tao ay, lalo't may online ay baka hindi nga makapunta. So, nag-decide po. Pero, di pa rin pa kumapakali kanina. Okay, nagbawad sa Batangas. Ang daming tao. Tapos, nanawagan, mga bago. Aba, may mga bago. Nadaig pa mga dati. Tumayo si Pastora Joy, nananawagan ng mga bago. Yan. Ay, hindi pala, si Rachel, Pastora Rachel. Sabi ko, aba, kahit ganitong sitwasyon, may mga bagong uma-attend. Sabi ko, ay hindi. Lord, anong gusto mo? Impress mo sa heart ko. Mag-service kayo, 2:30. Okay, baka ako mapahaba. 2:30, 3 o'clock ako tumayo. The Lord watches over those who fear Him, those who rely on His unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in times of famine. Walang mababalitaan na anak ng Diyos ang magbugutom dahil may pangako ang Diyos. Sabihin mo sa iyong kalawat kanan, praise the Lord. Walang isa man tayong mababalitaan na may magugutom na anak ng Diyos. Pangako yan ni Lord. Ililigtas sa gutom. Nangyari na yan sa life and family of Joseph. Pinauna ni Lord si Joseph sa Egypt. Nag-ipon si Joseph. Si Joseph na ibinenta ng magkakapatid. Yung pala'y what the enemy meant for evil, God meant in for good. Pinauna si Joseph doon sa palasyo. Naging next in authority, naging governor. Siya'y matalino si Joseph, nag-imbak ng mga pagkain. At nung magtagutom ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid, ay hindi nagutom. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, sino kaya ang gagamitin sa pamilya mo? Ikaw kaya? Ikaw kaya? Anong sagot? Para hindi magutom? Dahil ikaw ay pagpapalain? Sabihin mo, kaming lahat. Declare blessed, ipamalakpak tayo sa Panginoon. Keeps, He rescues them from death. No premature death, no untimely death, no second death sa mga totoong may fear of the Lord. Pumalakpak sasabing ikaw yan. In Jesus' name. Jesus' name. Those who live in fear of the Lord, those who have godly wisdom will avoid sinful, reckless actions that can shorten one's life. Yan po ang nagpapaikli ng buhay. Yung mga gawa ng mali. Laklak dito, susundan ng sigarilyo. Hindi naman, kaya lang naman pinagbabawal yung kalusugan. Sa halip na humaba, napapaigsi dahil ano gandulot ng alak? Ano po? Liver. Tira, tama ba, Brother Ben? Anong tinitira ng alak? Ay, hindi mo, dahil di ka nainom, Liver. Liver. Susundan ng sigarilyo. Ano naman ang sigarilyo? Ang tinitira ng sigarilyo? Lungs. Tapos sasabihin, Lord, bakit mo ko pinabayaan, ha? Ikaw ang uminom ng maraming alak. Ikaw ang nanigarilyo. Ako ang sisisihin mo. Ikaw mali po. Hello, andiyan pa tayo. Kaya piliin natin ang ating makakasama sa buhay. Piliin natin, kayong mga babae, piliin natin makakasama natin barkada. Kasi dyan sa barkada, ay nako, ikaw naman pala lalo pag nag-asawa, ikaw naman pala under ng asawa mo. Dati katunggaan ka namin dito, ngayon hindi na. Wisdom ang gamitin. Reckless actions that can shorten one's life. They will always practice wholesome and beneficial actions that are conducive to longer life. Yan ang may banal na takot sa Panginoon, full of wisdom. Magkakasama yan sa Isaiah 11:2 .
Wisdom, understanding, knowledge, spirit of counsel and might, and fear of the Lord. Yan talaga. Pag yan tayo, meron yan talaga. Wisdom. Para makapamuhay ng tama, makakain ng tama. The fear of God may add length to life by causing one to avoid violent activities, to refrain from unhealthy eating. Meron akong pinag-pray dito. Siya pala ay from Korea. Ang pagkain ay laging pagkain doon na minsan ay raw, yung hindi masyadong luto. Minsan, siyempre, pag inihaw, huwag nyo naman kakainin. Sunog na nga, kakainin mo ba ba yan? It is dangerous sa ating health. Sayang, alam kaya ang sayang. Kung makakasama, sayang ba yun? Sayang ngayon, balang bayad, sunog. Ingat po tayo sa mga sunog. Ingat tayo sa mga hilaw. Anong kailangan? Wisdom. Nung tayo, wala pa sa Panginoon. At saka nung unang panahon, anong ginagawa sa dulong? Kinakain ng hilaw. Buti na lang hindi ako nilalagyan ng suka. Tsaka kalamansi. Kain niya Brother Honor. Kilawin tawag doon. Pero hindi lang kinikilawin yun. Ano pa? Yung malaman? Tanigi. Kaya, ang uric ay tumaataas. Yan. Ingat po tayo sa sunog. Ingat. Sa hilaw. Ingat po tayo. Maraming pwedeng kainin. Hindi lang yan ang pagkain. Sabi ng iba, kasarap ng prutas. Ito naman prutas, ini-sprayan na. Ang mga prutas kami spray. Yak! Dami ko pa naman nakaing ubas na may balat. Wala yung spray. Ha? Tinuturo ka na? Wala naman. Ano pang bibilhin? Lord, katawan ko ay healthy. Sabihin mo siya katawan. Sabihin mo, Lord, sa biyaya mo, sa kapangyarihan mo, Holy Spirit na kumikilo sa buhay ko, bayad na ang lahat ng pangalan ng sakit sa cross of Calvary. Bayad na ang lahat ng kasalanan. Bayad ang lahat ng sumpa. Walang sumpang dadaloy sa katawan ko. Walang sumpang dadayon sa pamilya ko. Walang sumpang dadaloy sa mga anak ko, sa aking katawan. In Jesus' name, lahat ng ito'y charged to the cross. Ako'y pinalaya nyo na sa kasalanan, sa kahirapan, at sa sakit karamdaman. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Totoo po yun eh. The benefits of the cross of Calvary, you need to say it more often. To refrain from unhealthy eating, to abstain from illicit sex. May asawa ka, iisa yan. Yan lang ang pwede sa'yo. At enjoy mo. And to say no to harmful drugs and other addictive things. Harmful drugs. Nakakasira ng buhay, ng kaisipan, ng iyong kalusugan. Harmful drugs. Nasisira ang future because of the harmful drugs. Because of immorality. Enjoy mo yung asawa mo, wag ka nang maghanap ng iba. Parehas din. Hello? Paalala mga nag-abroad, matakot kayo sa Lord. Yan ang wala kung bakit naghahanap. Wala, kulang sa pagkatakot sa Panginoon. Ang mga nasa abroad at mga naririto, kung kayo ay hindi magkasama mag-asawa, ang kailangan nyo, fear of the Lord. Mabubuhay ka ng masagana, masaya. Better future para sa'yo. Matakot ka sa Panginoon. Kung sinasabi mong naniniwala ka at yan ang tama, magsimula ka ng magsisi at magpabago sa Panginoon. Amen? Kailangan po. Yun ang wala eh. Sinasabi, mahal ang Diyos. Ang wala eh, fear of the Lord.
Because having the fear of God also promotes a greater level of self-control and personal responsibility, resulting in a lifestyle of working hard to provide for daily needs and regular sleep to maintain long-term health. Regular sleep, mahalaga yan, kaya ginawang ang gabi ay madilim para magpahinga. Noong unang panahon, kay mahabang buhay, 6:00, tulog na, nakakain na. At maya-maya, wala na magawa, nagawa na ng bata. Dumadami. Sa dami naman ng mga bata, ng mga anak, wala naman cesarean. Bakit walang cesarean? Di magtataka kayo, healthy. Bakit? Walang mga fast food. Walang fast food. Anong kanilang mga vitamins? Malunggay. Pipitas lang ng kamote. Puro dahon. Ang lalakas nila. Haba ng buhay. Walang gasinong ospital. Tama ga ho? Oho. Tinyong Atilina. Ang lakas. At saka yung mga inay luming, may edad na. Si inay, yung nasa dagat? Si inay, no. Rafi, yung ina ni Rafi? Leonie, anong edad? Tabing dagat yun. Mahalaga po rin ang kayo'y sa dagat. Yan po ay natural remedy rin. Tama? Ozonate. Na-o-ozonate. Pumapatak ang ulan, huwag kang magsarado ng bintana. Langhapin mo, pagkatapos ng alikabok, ay mabasa. Huwag kang lalanghap, yung unang patak, galing sa Tagaraw. Ano po yan? Sa yung stomach. Totoo po yun, naranasan ko po yun. Nalanghap ko, noong pa po, bata pa ako, nalanghap ko yung patak ng ulan, sabi, maglagay ng langgana sa bubong. Unang patak ng ulan daw, yan daw ay inumin at nakakalakas. Ang iyong nasagap ay alikabok. Yung singaw dahil sa tag-araw, yun ang nalanghap. Mali. Nag-iba ang timpla ng tiyan. Kinabagan po. Kailangan din ng wisdom. And regular sleep to maintain long-term health. Relationally, a person who fears God will regularly spend time in prayer, develop godly relationships, and seek to live in harmony with family members and friends, resulting in a lower stress level and the lifestyle benefits that come with that. Yan po yung maganda kapag may fear of the Lord. May time kang manalangin. Hindi mo tinutulugan ang preaching. Pumalakpak ang tulog. Nothing is impossible to Him. He has His loving eye upon us. The fear of the Lord gives us reason to do what is best for us. It motivates us to align ourselves with what and who God originally created us to be. It calls us into a deep relationship with and worship of Him. He is a God to be loved and feared simultaneously. He is our hallowed Father in heaven. Dapat daw meron tayong pag-ibig at meron tayong banal na takot simultaneously. Yan po ang it must join together. Hindi pwedeng sabihin, mahal ko ang Lord, pero wala kang fear of the Lord. Hindi lahat ng nagmamahal ay may fear of the Lord. Pero ang isang taong punong-puno ng banal na takot sa Lord, may matinding pag-ibig sa Diyos. Pumalakpak ang may matinding pag-ibig sa Diyos because you have a God-fearing heart. You know who the Lord is. He is on the throne. And this is what the Lord wants you to remember. He is perfect.
He is holy. He is all-powerful. Palakpakan natin, all-powerful ka. Ito pa, He is omniscient. Alam niya lahat. Kapag alam mo na alam ni Lord lahat, makakapagtago ka pa. Magsisinungaling ka pa, alam niya. Basta, ikaw at ako'y declared blessed. Ikaw at ako'y declared blessed. Ikaw at ako na may God-fearing heart, may fear of the Lord, may loving God, unconditionally, you are declared blessed. Pamalakpakan, declared blessed. The Christian who fears God and applies His wisdom to different areas of life will more likely enjoy a longer lifespan than those who do not. Yan po itong magaling na speaker na tumanda na, si Abraham, Billy Graham. Having the fear of God. Mahirap po yung tumanda sa hirap. Pero mga naririto, tatanda, hallelujah, na mararanasan yung tinatawag na sinasabi ni Lord, you are declared blessed. Tatanda kang ikaw ay masaya. Yan ang pangako ni Lord. Hallelujah! Tatanda na pwedeng hindi mo maranasan ang maospital. Pwede? Palakpakan natin, Almighty God. Pwede. Kasi bata ka pa, may banal na takot ka na. Alam mo na kailangan yung self-control sa pagkain. Bakit mo naman pipiliin kung marami yan? Nasa eat all you can ka. Minsan ka lang makatikim ng mga doon nga sa eat all you can, mayroong vegetables. May mga bihira kang, baka hindi mo naman yun ang piliin mo. Healthy food. Pero sometimes, pinipili natin spaghetti, macaroni, pansit, paru-parong carb. Pasta, sabi natin, minsan lang naman. Okay. Fear of the Lord, number 4, will lead you to the right path with divine prosperity and favor. Wow. Ang may banal na takot sa Diyos ay mararanasan na ang lakaran mo ay tamang daan, tamang landas na pinatatahakan ng Lord. Why? Ikaw ay magiging, magiging hunger ka sa Word. Di malalaman mo, delighting yourself in the Lord and God will gonna give the desire of your heart. Sa Diyos mo hahanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo ay iyong makakamtan. The fear of the Lord will lead you to the right path with divine prosperity and favor. Saan po yan nakalagay? Psalms 25:12-13. Who are they that live in the holy fear of Yahweh? Sino sila na namumuhay ng may banal na takot sa Diyos? You will show them the right path to take. Sila ang kanilang nilalakaran ay talagang alam mo na yun ang pinalalakaran ng Panginoon. They are declared blessed. Sila yung may mga fear of the Lord. Masaya. Pero, hindi pwedeng sabing nilalakaran mo yung plano ng Lord, wala ng test. Bakit may test? To test your faith. To make your faith stronger. To increase your faith and for you to know kung ang faith mo ay ginto. It will be tested by fire. Kaya hindi porket nilalakaran mo tama, wala ng testing. Hello? Our faith will be tested by fire. Doon talaga. Iiwasan po natin na mag-speak ng negative. Yan ang babantayan ni Lord. At binabantayan din ng enemy. Speak what you want to happen. Speak the word of God.
So we need to renew our mind. We have the right thought pattern. Sabihin natin, right thought pattern. Dito lahat nagsisimula. Dito sa ating thinking. Ito dapat ang maayos. Yan po inaituro ko last year. Baka balikan ko ulit. You will show them the right path to take. Ituturo daw ni Lord sa mga may banal na takot sa Kanya ang tamang landasin. Wow! Palawakan natin si Lord. Then prosperity and favor will be their portion and their descendants will inherit the earth. Go! Ituturo. Yun daw may mga banal na takot sa Diyos. Ituturo ng Panginoon ang tamang lalakaran, tamang desisyon, pagmamalaki ko si Lord kung bakit ko iniwan ang pagninegosyo. Tinuro niya sa akin, and I'm declared blessed. Hindi ko yung kaya, I tell you, hindi ko kaya iwanan yung kinalakhang ko na doon ay ang hinahawakan kong pera ay millions. Hindi ko kayang iwan. Si Lord ang ating palakpakan dahil siyang nagturo, nagbigay ng anointing, nagbigay ng ability. He's the one who put the desire and ability. Si Lord ang bida. Ang kailangan lang ng manggagaling sa atin ay fear of the Lord, pagsunod. Paano ka makakasunod? Word of God. Nakatulong po sa akin nung panahon ng 1986 ang DCAS. Hearing, testimony, word of God. Alas 5 o'clock pa lang, 5:30, ayan na, open na. Hearing the word of God. Testimony, ang laking tulong po niyan sa akin. 1986. Kasi nadadaluhan ko lang po noon, nung unang born again ako'y midweek. Then, Sunday service, naging ushers. Lumalakad ako sa tama, unay si Lord, pero hindi ako perfect. Humawak ako ng dito sa bukal ng mga couples. Gamit ko ang sasakyan paghahatid from the north, south, east, west. Ang ganda ng relationship namin, nagkaroon ng breakaway. Ang sakit, aray. Sumusunod ako sa Lord. Naglilingkod ako sa Panginoon. Pinagagamit ko ang mga resources, pero tinest ng Lord ang aking faith. Andiyan ba tayo? Sumusunod ka sa Panginoon. Tama iyan. Pero wag mong sasabihin na wala ng test of faith. Meron. Sabi mo siyang kalapit kanan, meron. To increase the level of to make you mature, to make you stronger. Magiging matatag ka. Ang sakit nun. Nagpuntahan sa akin yung mga inaalagaan ko, nagpunta doon sa bahay. Isang jeep. Iyakan kami. Pinuntahan ako sa bahay. Alam niya pa, masakit para sa akin yun. Yung matagal mong kasama, inilagaan mo. Nang magdadala ka sa couples ng pagkain tuwing, yung weekly. Ako ang nagluluto. Pinapakain ko mga couples. Ako po at sa hawak ko po ang ministry ng couples. At silang mga walang sasakyan, inihahatid. Ako po naghahatid. Kami mag-asawa. Kami ang nagluluto. At anong nangyari? Ang inaalagaan mo. Sumama doon sa umalis sa church. Gusto nila ay make kanila. At tayo ngayon, for the glory of God, ay mas malaki. Biyaya. Mas marami. Biyaya. Mas super blessed. Yun po ay dahil ng Panginoon Diyos. Palawakan natin si Lord. May test of faith. Basta manatili pa rin sa iyong isip at puso, may ginagawa si Lord. Bigyan mo sa iyong kalit ka na, may ginagawa si Lord. If you have a reverential fear, you will lack nothing. Kayong mga inira ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Kanya, hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Humanap ka ng sasabihan, ikaw ay may banat na takot, hindi ka niya pagkukulangin. Hindi ka magkukulang. Hindi ka magkakalukulang ng karunungan. Hindi ka magkukulang ng kagalakan. Ang pangako ng Lord, basa.
If you have a reverential fear, you will lack nothing. Basahin natin sa Tagalog. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Nasaan ang hinirang? Yun ang number 1. Sinong masaya na ikaw ay pinili ng Diyos? Taas ang kamay ng pinili ng Panginoon. At dahil ikaw ay pinili ng Panginoon, matakot ka sa Panginoon at ikaw ay hindi niya pagkukulangin. Sumigaw ng hallelujah! Patapos na po tayo, anuhin na lang po natin next week ang number 5. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sa lupang iyon na napakasagana ang kapayapa ay matatanggap nila. The peace, mararanasan. The joy, sa mga magpapakumbaba. The promise of God, mararanasan, kapayapaan. Tatamuhin. Tayo po'y tumayo for our, basa po uli natin, if you have, ito po ay pang-4, basahin natin, the fear of the Lord, the fear, basahin po natin, the fear of the Lord will lead you to the right path with divine prosperity and favor. Ikaw at ako ay tatanggap ng prosperity. Ikaw at ako ay pasasaganain ni Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, pasasaganain ka ni Lord. Tayo pasasaganain ni Lord. Inihanda na ni Lord ang kanyang pabor. Kanino? Sa may banal na takot sa Diyos. Pumalakpakan, may banal na takot sa Diyos. Pumalakpak kami pag-ibig sa Diyos. Kapatid, lakipan mo yung pag-ibig na yan ng banal na takot. Sino ang may gusto, hallelujah, at naniniwala, napakahalaga. Sinasabi mo, napakahalaga ng magkakaroon ng banal na takot sa Diyos. Maiiwas ka sa kasalanan. Lalayo ka sa kasamaan. Ililigtas ka sa kasamaan. Ililigtas ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon sa premature death, untimely death, and second death. Ang may fear of the Lord, may banal na takot sa Diyos. Marirealize mo ang iyong pagkakamali. Tatalikuran mo yan. At dahil doon, mabubuhay ka ng masaya. Wala kang takot at pangamba. Dahil alam mo, sa sarili mo, ang Diyos nalulugod sa iyo. Pangako ng Panginoon, you will lack nothing. Hindi kanya pagkukulangin. Hindi gusto ng Lord na may anak siya naghihirap. Siya na ang nahirapan para tayo maging masagana. Ito ang maging mindsetting natin, people of God. Ito ang totoo. Ito ang i-proclaim natin. Ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ay naging kasalanan para ikaw at ako na mananalig ng totohanan at magsusurrender at magpapakumbaba, ialis sa sumpa ng kasalanan. Kinuha niya ang sakit karamdaman upang ikaw at ako na patuloy na mananalig ay tumanggap ng himala ng kagalingan. Kinuha niya ang kahirapan upang ikaw at ako'y maging masagana dahil lalong napaparangalan ng Panginoon kapag ang kanyang mga anak ay tumatanggap ng pangako niya ng pabor at prosperity. Buhay na ganap at kasiya-siya ang pangako ng Diyos. Kung naniniwala ka, palakpakan mo si Lord. Buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na ganap at kasiya-siya. Pumuntang kaaway dito sa lupa to steal, kill, and destroy. But thanks be to God. Jesus Christ from heaven, bumaba sa lupa. Isang Diyos na banal na pinaglilingkuran sa langit ay bumaba sa lupa sa inyong tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. People of God, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya na pinaglilingkuran sa langit ay naglingkod, naging servant. Ganyan tayo kamahal ng Panginoong Jesus. Upang ialis tayo sa hirap, ialis tayo sa sumpa, ialis tayo sa kasalanan,
At dito pa lang bilang heavenly citizen, makita ng Panginoon at makita ng iba, taglay mo ang liwanag at nasa iyo ang liwanag, nasa iyo ang pangako ng Diyos. Pumunta si Kristo sa lupa upang ikaw at ako'y bigyan ng buhay na masaya, buhay na kalugod-lugod, buhay na pinagpala. Kung tinatanggap mo yan, palakpakan natin ang Panginoon. Wala nang ang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal, ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ay aking susundin. Yes, Lord. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo'y ihahayag namin, tanging pangalan mo, Jesus, tagapagligtas. Wala nang ang ibang mamahalin. O ibigin ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. For the last time. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Yes, O God. Aming aawitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, purihin For the last time, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, purihin ka. Mga magulang ko't kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya ang kanyang salita na inihahatid sa atin, ang salita niya na nagsasabing we need to have fear of the Lord. We need to increase our fear of God.
banal na takot. Ang tanong niya sa'yo, nais mo bang mag-increase ang iyong fear of the Lord? Sabihin mo sa Panginoon, yes, O God. Dahil ito ang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Fear of the Lord you will avoid the evil plan. Yung mga plano ng kaaway, malalayuan mo. This time, kung naunawaan mo ang kahalagahan ng fear of God, na ito'y gusto ng Panginoon sa iyo at sa akin na mag-increase, ahaba ang buhay mo. Magiging prosperous ka. Magkakaroon ka ng healthy life, mahabang buhay na walang sakit. Kasi nauunawaan mo na yung katawan ay templo. Mag-iingat ka ng pagkain. Hihilingin mo lagi ang self-control. At dahil gusto mong may self-control, magbabasa ka ng kanyang love letter, ang salita niya, ang Biblia. This time, alam ko gustong-gusto kang pagalingin ng Panginoon, ikaw nasa online, o ikaw na narito. Examine yourself. We have different kinds of fear. Kung ikaw ay mas natakot sa tao, higit sa Diyos, hingi ka ng tawad sa Kanya, magbabago ka. Kung nagkulang ka ng banal na takot, kaya nagpapatuloy pa rin ang iyong gawang mali, alam mo ng mali, pinagpapatuloy mo. This time, huwag kang umuwi na taglay mo po rin yan. Gusto ka ni Lord pagpalain, huwag mong kukunin ang para sa Kanya. Fear God. Obey God. Obey God. Ang isang may fear of God ay sumusunod sa gusto ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong magulang. Igalang. Mahalin mo ang iyong kapwa. Malalayo ka sa kasamaan. Malalayo ka sa kahirapan. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa panahon ng taggutom. Ikaw ay sagana. Kung naniniwala ka sa ating pinag-aralan na salita ng Diyos, itakwil mo na ang inaayawan ng Panginoon. Magagawa mo lang yan kung malinaw sa iyo ang fear of the Lord. At sabihin mong panalangin ito, Diyos ang sa langit. Totoo pong ako'y nagpapakumbaba sa iyo. Alam ko, Panginoong Diyos, may iba't ibang pagpapala sa mga nagpapakumbaba, nagsisisi. At ito ang karakter ng may banal na takot sa iyo. Ang may banal na takot sa iyo ay madaling magpatawad, nagsisisi, nagtatakwil ng mali. At ginagawa mo naman, Lord, pinapangakuan nyo kami na kami bibigyan nyo ng prolonged life, mahabang buhay. Gusto ko yung buhay na mahaba, na nagagawa ko ang pinagagawa mo, na ako'y walang sakit. Panginoong Diyos, tulungan niyo akong pumili ng tama, makapagsalita ng kalugod-lugod sa iyo, makapaglingkod sa iyo ng may banal na takot, ng may pag-ibig. Out of love ang paglilingkod ko. It is not out of duty. Patawarin niyo ako, Lord. Kung nakakapaglingkod ako out of duty, nais ko po out of love. Gusto ko mag-increase ang aking banal na takot sa iyo. Na ikaw ay perfect. Na kayo ay Diyos. Alam niyo lahat. Magagawa niyong lahat. Kayo ay holy. At maganda ang inyong kalooban para sa akin. Magandang plano niyo para sa akin. Ididirect niyo ang aking path, ang aking hakbangin para sa iyong kalooban. Dahil simula sa araw na ito, hinihiling ko sa iyo
Ama, ko sa iyo, Ama. sa pangalan ni Sa Jesus, pangalan ni Jesus, mag-increase mag-increase ang banal na takot ko sa iyo. banal na takot. Ligaan niyo ko ng tuloy-tuloy na banal na takot at tunay na pag-ibig sa iyo na pag-ibig at sa aking sa'yo kapwa. at sa aking kapwa. Salamat po, O Diyos, Salamat po, sa inyong Diyos, pagpapatawad. sa iyong pagpapatawad. Tinatakbil ko po ang kataasan. Itinatakbil ko po ang pride Tinatakwil ko po ang pride. at lahat ng masamang ugali. Lahat ng masamang ugali. Lahat na nakakasugat sa iyong damdamin, Panginoong Sa Diyos. iyong damdamin, Ito'y Panginoong aking Diyos. itinatakwil. Aking itinatakbil. Salamat sa inyong pagpapatawad, Sa iyong pagpapatawad. paglilinis ng aking isip at puso, Aking isip at tinatanggap ko po, malalayo ako sa kasamaan, malalayo ako sa kahirapan, malalayo ako sa sakuna, sa aksidente, sa kapahamakan, sa maling barkada, sa maling plano. In the name of Jesus, ang tatahakin ko ay ang plano mo, kaya ako'y magiging prosperous, magiging malusog, may mahabang buhay, no premature death, no untimely death. No untimely Hindi ko ma-experience ang second death. Sa halip, Lord, eternal life eternal life. in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pangako mo, Lord, ay aking Ay aking mindset. Ito ang aking ito ang aking lalakaran. lalakaran. Buhay na masaya, Buhay na buhay na masaya, pinagpala, buhay na pinagpala, masagana, buhay buhay na malusog, buhay na buhay na kalugod-lugod sa iyo. I surrender my life to you, Lord. Humble myself, bowing my head to you, God. I'm declared super blessed. From this day on forward, I'm declared super blessed, anointed, favored, victorious. In Jesus' name. Amen. Nasaan ang mga declared super blessed? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong